Good afternoon po mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 18, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito sa may RCBC Pasay, sa may Bindia, Barangay 38 Pasay po yan. At dadalhin po natin sa may Saluda Water, sa may Antipolo Street, Tondo, Barangay 216, Tondo, Manila. Ay nako, nabalik-balik tayo doon. Ang traffic doon, niliit ng kasada kasi. Okay, so kasama yan sa trabaho natin yan. So magbabalik po tayo mamaya unti po. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Shoutout lang ako kay Leo Hernandez, dating follower ko sa dating stasyon. Siya ang asawa niya nanonood noon. Ngayon happy siya na nandito na ako sa DZRH. Kaya mo yan. Hello kay Leo E. Hernandez sa kanyang misis. Hello. Shoutout to Blanca, Daniel, Camille, Enrico. And of course, sa ating Bali Board of Directors, President, hello. Happy birthday lang sa mother ko, turning 91 on April 25. At yung kapatid ko sa US, si Gigi, April 23. Sa birthday niya yung mga kapatid ko si Peter. At ang Kuya Perico, April 26. Happy birthday. Sa punto ito natin programa, kami nagpapasalamat ulit at kayo nakinig at nanood sa amin. Handaan nyo tuwing Sabado na 4, verse 5 ng hapon, ang paborito niyong programa. Kaya mo yan. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Everyone.
Broadcasting Company. KCRH, a proud member of NBC Media Group. Number one. Sa Metro Manila, adirin sa Mega Manila. Isang paalala mula sa DZRH. 8 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon, ang 13th Imap Magatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sila kay Julia Samuel Reyes. Nagpapagang mga balita, sumasapit ng mga expose. Naglalaganap na ulat ng mga mobile unit report. Malaman, sa isang ng katotohanan. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Hanggang 26 pesos kada litrong roll bar na diesel. Asahan sa susunod na linggo. Gasolina, kerosene at may bawas sa presyo rin. Higit na siyam na libong POV sa ilalim ng Service Contracting Program papasada simula Lunes. Mga sasakyang may kargang agricultural products, libre na ang toll. Department of Agriculture at DTI tiniyak ang matatag na supply ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Pagtatambak ng lupa sa nasusunog na Navotas landfill, patuloy na isinasagawa upang makabawas sa makapal na usok. Salidaan ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila nananatiling mataas o mababa. DOH nagpaalala kontra haze. At Strait of Hormuz, muli raw po isinara ng Iran dahil sa blockade ng Estados Unidos. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado at 18, diba? April 18, 2026. Sa ngalan ho ng buong karga ng DZRH News, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Julian. At ito po
sa Minos Plus Singapore. Posibleng bumaba ng humigit kumulang 26 pesos ang kada litro ng diesel habang 3 pesos and 50 centavos naman sa gasolina, habang humigit kumulang 3 pesos and 50 centavos rin ang tinatayang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry sources, bunga ito ng kumakalmang tensyon sa gitnang silangan matapos ang anunsyo ng Iran na muling bubuksan ang Strait of Hormuz para sa commercial vessel. Ito na ay ikalawang rollback sa petrolyo mula nang sumiklab ang gera ng US at Israel sa Iran. Sa kapapasok lamang na balita, muling sinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Base sa konfirmasyon ng Iran Military Command, ito ay matapos lumabag ang Estados Unidos sa pagpapanatili nito ng naval blockade sa kabila ng umiiral na ceasefire deal. Magugunit ang halos wala pang isang araw nang inanunsyo ng Iran na bubuksan ang Strait of Hormuz dahil sa napagkasundoang ceasefire ng Israel at Iran. Una nang nagbabala ang mataas na opisyal sa Iran na muling isasara ang strait kung ipagpapatuloy ni Trump ang blockade sa Iranian ports. Magsisimula ng bumiyahe sa ilalim ng Service Contracting Program o SCP ng pamahalaan ang libo-libong Public Utility Vehicles o PUV sa buong bansa simula sa Lunes, Abril 20. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, mahigit sa 19,000 unit ng PUV kabilang ang modern at traditional jeepney, UV Express at mga bus sa EDSA busway ang lalaok sa programa. Sa ilalim nito, babayaran ng pamahalaan ng mga operator at driver batay sa bawat kilometrong biyahe. Tatanggap ng 100 piso kada kilometro ang mga bus, habang 40 piso naman para sa modern jeep at UV Express at 30 piso naman kada kilometro para sa traditional jeep. Kapalit nito, kinakailangan nilang magpatupad ng 20% na diskwento sa pasahe, bukod pa sa discount para sa senior citizens, persons with disabilities o PWDs at mga estudyante. Ito yung binabanggit na dahil dito 40% discount na yung matatanggap ng mga senior, estudyante at PWD. Libre na ang toll sa lahat ng expressway para sa mga sasakyan nagdadala ng pagkain at produktong agrikultural. Simula yan sa April 20. Ayon po yan sa Department of Transportation. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing matatag ang presyo ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, napagkasunduan ng Toll Regulatory Board, Department of Agriculture at mga toll operator ang pagpapatupad ng toll relief upang mabawasan ang gasto sa mga trucker, magsasaka at maiwasan ang pagkaantala sa biyahe ng supply ng mga pagkain. Para makasama sa libreng toll, kinakailangang rehistrado sa DA ang mga sasakyan at may RFID sticker. Ipatutupad ang programa sa loob ng isang buwan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na nananatiling matatag ang presyo ng mga pagkain sa kabila ng pagtaas ng gastos sa krudo at transportasyon. Ayon sa DA, karamihan sa mga pangunahing bilihin tulad ng manok, itlog, isda at gulay ay nananatiling matatag o bumaba pa ang presyo hanggang noong April 13. Sinabi ng DA na malaking tulong ang sapat na supply sa pagpigil ng pagtaas ng presyo. Matapos din ang fishing ban noong Enero, tumaas ang huli ng mga karaniwang isda tulad ng galunggong at tamban. Bumaba ang presyo ng galunggong sa halos 200 piso kada kilo mula 330, habang ang tamban naman ay nasa 130 pesos na lamang mula sa 140. Patuloy namang binabantayan ng DA ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa buong bansa. Samantalang kinalma ni DTI Secretary Cristina Roque ang publiko na sa CIDG na aktuhan ang mga suspect na ina-alias Ando at Bote na driver at helper ng tanker truck na naglilipat ng petrolyo sa mga drum at maliliit na lalagyan. Mula sa Cagayan de Oro City, huminto sa Dubai ang tanker at itinagawang illegal na pagpapahihi. Naharap na sa kaukulang kaso ang mga naaresto. Samantala, tiniyak naman ng CIDG na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal na bentahan ng mga produktong petrolyo. Pinabulaanan naman ng
ng Department of Energy na walang energy lockdown sa bansa. Pagbibigay din ng ahensya, fake news ang kumakalat online na gumagamit pa ng kanilang logo at AI-generated videos. Ayon sa DOE, wala silang inilalabas na ganitong anunsyo at nananatiling sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa bansa. Pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri at i-verify ang impormasyon bago ito i-share. Ilang beses na lumalabas yung energy lockdown na yan. Kaya dami naman naniniwala dahil parang totoo eh. Dahil nararanasan ng ating mga kababayan yung hirap, pag nakabasa ka naman ng gano'n online, yung iba naman wala ng panahon para mag-verify pa kung totoo hindi. Lalo kung may mga AI-generated videos na ginagamit. Kaya sana dyan mas maging aktibo ang DICC sa pagpupis sa mga ganyan. Malaking halaga ang matitipid ng Pilipinas kung gagamit ng nuclear power. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Pangasinan Representative Mark Cuangco na 20 beses na mas mura ang nuclear power kung ikukumpara sa fossil fuel. Kaya naman, mas makatutulungan niya ito sa bansa at sa ekonomiya, lalo na sa panahon ngayon ng oil crisis. Sinabi ko, swak na swak ang nuclear sa atin. Napakamura ng importasyon ng nuclear fuel kumpara sa fossil fuel. Dahil sa energy density. Example, no? Sa bawat 1,000 megawatt, kung fossil fuel po yan, gagastos tayo every year ng around $400 million in importing coal or gas. Pero kung nuclear, $20 million lang. So 20 times cheaper. Ang laki pong magbabago niyan. Yan ang hindi maintindihan ng tao. Yung energy density ng nuclear, yung ang malaking diferensya. Alas 5:22, walang kaugnayan sa red notice mula sa Interpol o International Police ang pag-aaresto kay dating Congressman Steady lang, Santiago sa Prague, Czech Republic. Ayon kay National Bureau of Investigation na FBI Director Attorney Melvin Matibag, Sa'yo ko lang eh. inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws ng Czech Republic at Naku, nililang sulat ko sa lang ang international gulo arrest natin. warrant. Sa ulat, nahuli si Ko noong Pati. Webes ng gabi sa Prague matapos umanong pumasok sa bansa ng walang sapat na dokumento. Kasalukuyan nasa kustudiya siya ng mga otoridad ng hindi Czech natin kaula. at nakatitili sa isang immigration facility. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Recamulla na posibleng Nakakita ba yun siya? Parang hindi siya sa Pilipinas nagkakatingin. sa loob ng Kasi, isa hanggang 3 buwan o 3 linggo. Depende sa magiging takbo ng proseso. Pag-uusapan pa Ako ng na lang sa House magsobrang Justice sa Committee chichirya kung pagka paharapin nila magkakaroon. sa susunod na impeachment hearing si dating Ngayon, gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.